Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglembag-lembag na tayo with evidence. Ano ito kabibig? Attorney Respesio binulgar, isang congressman, nagbayad ng 300 million pesos sa COMELEC para manalo sa 2025 election. Nako, grabe itong si Atty. Respesio, no? Marami siyang ebidensya. No, kabibig. Talagang magugulat ka. Sabi pa ni Atty. Respesio, ano daw itong congressman na ito? Banal-banalan. Hala, sinong banal-banalan na congressman ito? Tapos mga kabibig, na-shock daw itong congressman habang inoferan ito ng 300 million na magbayad ka ng 300 million, sure kang manalo. Tinanong daw ito ang congressman ko, ilan bang botante sa lugar mo? 300,000? Tapos, sige, 300 million babayaran mo, panalo ka na. Uy, grabe. Na-shock ako sa revelation ni Atty. Respesio. Sino kaya ito kabibig? Panoorin natin si Atty. Respesio sa kanyang mga pasabog ngayong gabing ito, mga kabibig. Hola, pinag-usapan sa internet to, kapibig. Talagang nakakawindang ang mga pasabog ni Atty. Respesio. Sinong congressman na ito, no? Ako po, eto na kabibig ha, makinig tayo. Yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300. Ito, na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya, yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo makapangyarihan na tao sa COMELEC. Hala, sino pang makapangyarihang tao sa COMELEC na nagtanong sa congressman, ilan ba ang botante sa distrito mo? Hala, grabe. Hala, shocking. Ng 300 million dyan. Meron kami isasampa bukas. Malaking pasabog ito bukas sa Supreme Court. Nandun kami ng alas 3 para magsampa ng case laban kay Chairman George Garcia. Huwag na natin pangalanan yung taong ito. Pero kilala nyo na kung sino itong tao na ito. Nangihingi ng 300 million pesos pala sa isang congressman noon para ipanalo yung congressman na iyon noong nakalipas na eleksyon na 2025. Kasi ang nangyari daw, itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ibig sabihin, sir, nangihingi ka ng 300 million para maipanalo yung tao? Kung kukumputin mo 1,000 kada botante, mas tipid pa pala na magbayad sa COMELEC dahil kada boto ay 1,000 lang. Magkano ba ang bilihan ng boto sa probinsya? Tig pa 5,000, tig 3,000, kung minsan umaabot pa ng 10,000. So, mas tipid sa COMELEC kung totoo man itong sinasabi ni Atty. Respesio. Kasi tama ang sinabi ni Atty. Respesio na mas madaming perang ilalabas ng congressman na ito kung hindi siya papayag sa alok ng makapangyarihang tao sa COMELEC. So, saan siya pipili? Yung automatic mananalo siya na may 300, bayad ka ng 300 million? O itong hindi pa sure mananalo kasi depende sa botante kahit nagbigay ka ng pera, di ba? So doon pipiliin niya yung mananalo siya pero 300 million ang babayaran niya. Hala ka. Puzzling. Amazing. Amazing ba yan kabibig? Hindi. Pangloloko yan. Pangloloko sa atin ng mga botante. Di ba? Grabe. Kailangan mong mag-invest ng 300 million pesos. Hindi po yan chismis lamang dahil kasama po yan sa... Hindi chismis lang. Hindi ito chismis, sabi ni Atty. Respesio. Kasi kasama ito sa ipetisyon na ipa-file nila bukas. So, totoong nangyari ito. So, it means ang congressman na ito ay willing to mistigo? Halak! Naku! Malaking pasabog to. Kasi hindi naman pwede nababanggitin ni Respesio ang pangalan ng congressman, pero ang congressman pwedeng mag-deny, di ba? Kasi wala kang ebidensya. So confident itong si Atty. Respesio na meron siyang ebidensya na itong congressman na ito ay makapagsalita talaga sa katotohanan. Nako po! Petition na ipapile namin bukas doon sa Supreme Court. Magkakaroon po kayo ng kopya. Mababasa nyo po mismo yung detalye dahil halos nalaglag sa upuan
yung kandidatong iyon nung sinabihan siya na kailangan niya ng 300 million pesos para makakuha ng boto para sa 300,000 na botante sa kanya. Sir, kung sino ka man, buong Pilipinas, kilala ka, kung sino ka, hindi kita kailangang pangalanan, alam na natin lahat, nangihingi ka pala ng 300 million pesos. Sino yan? Wala akong magigess na pangalan, mga kabibig. Maraming mga tumatakbong congressman, pero hindi, comment down below kung sino ang guessing time tayo. Pero malalaman natin yan bukas kasi magpa-file sina Atty. Respicio at isasali itong congressman ang pangalan. My goodness. Another gulo na naman ito, Comelec Chairman Garcia. Alam mo, kung nagsalita ka, akala mo ang banal-banal mo. Isa ka pala. Ang banal-banal mo kung magsasalita ka. Hala, sino yung banal na banal? Oh my goodness. Pero isa ka palang kurap. Uy, grabe. Banal na aso. Santong kabayo. Natatawa ako. He. Uy, sino yan? Hala ka. Banal-banalan daw ito. Hala. Ay, nako, bukas malalaman natin yan. Ang kurap! Nakausap itong makapangyarihang taong ito doon sa Comelec. At yung taong yun sa Comelec ay tinanong kung ilan ang botante niya sa kanyang distrito at sinabi niya 300,000 po. At sinabi ng taong makapangyarihan na to, kailangan mo ng 300 million pesos para dyan. Wow! Hindi ba yon implicit na panghingi ng 300 million pesos na bribe? Correct. Hindi ba iyon implicit na pagbili ng boto na 1,000 pesos kada botante, mas tipid pa kaysa sa actual vote buying? Kaya pala, kung titignan natin yung mga circumstances, sinasabi nila na yung mga nanalong mga kandidato na may suspetsa silang nanloko ay hindi na nag-effort na mangampanya at hindi na rin nag-effort na bumili ng boto dahil mas mahal bumili ng boto on the ground kaysa magbayad dito sa korap na opisyal na ito na ating gobyerno na ang presyo lamang ay 1,000 kada vote. Allah. Dapat siyang mapakulong ng napakahabang panahon. You are mentioning kanina si Comelec Chairman George Garcia. Hindi ko sinasabi na siya yung tao na yon. Pero taong bayan, alam nyo na kung sino yung tao na yon. Hindi ko sinasabi na si Chairman George Garcia yun. At hindi ko rin itinatanggi na siya iyon. Hulo. Pero bukas malalaman ako. Malalaman nyo po dahil magkakaroon po kayo ng kopya ng petisyon. At yan po ay part ng mga alegasyon ng magsasampa ng kaso bukas ng petitioner. Oh. So bukas, hihintayin natin ang dokumento at malalaman natin kung sino yung congressman na iyon na sabi ni Respicio na banal-banalan pero kurakot pala. Sabi ng mga netizen, very exciting to. Go, attorney, suportado ka namin. God bless you. Naku. Ang daming mga mensahe, mga kabibig. Sige, ato ilabas mo ang kalukuhan ng mga taga-Comelec. Grabe, pera-pera lang pala ang mga boto. Ang yaman naman ng gobyerno natin from Gina Morio Cardona. Isang sako nga mais bukas para gawin popcorn. Abangan, masaya ito bukas kapag napangalangan na si Corrupt Comelec STC as in Comelec. My goodness. Yan na nga siya nasabi na nagkabukingan na. Sino kaya itong congressman na ito? Wow, kinakabahan na sila. Sila yan, attorney. Nako. Ako excited akong malaman kung sino yung empleyado ba or malaking tao sa Comelec at sino yung congressman na iyon. 'Di ba? Ang bigat ng rebut ni attorney. Pagpalain ka sa mabuting plano mo, sir, na magtagumpay po kayo from Ladia. Totoo yan, sir, Comelec talaga ang bayaran. Kasuhan mo na. Kept safe attorney, kasuhin mo na attorney para magkaalaman na. So yun, kabibig ha, na-shock ako sa mga pasabog ni Atty. Respicio ngayong araw na ito. Knowing 300 million na, I don't know kung nabayaran ba ng congressman na yun para manalo siya or hindi niya nabayaran. Or natalo siya. Basta bukas malalaman natin kung sino yung congressman na yun. Banal-banalan daw. Tapos isa palang kurap. Well, wala namang kilalang banal na congressman. Ang kilala ko lang mga corrupt yun. So yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the day. Bukas mga kabibig, 3 p.m. magpa-file sila ng kaso. Nako, exciting to bukas. I'm sure yung iba dyan excited nang malaman kung sino itong sinasabi ni Atty. Respicio na
tawag dito, na binayaran ng 300 million o nagkabayaran ba ng 300 million? Ay, nako kabibig. Kayo na ang bahalang mag-comment below kung sino yan. Basta ako wala akong alam dyan. Yun na po. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.